Banal at mahabaging Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa oras na ito, sa inyong dakilang pag-ibig sa amin, sa pamamagitan ng pag-iingat, pag-aalaga ng Panginoon. Nandito, nakarating po kami sa oras na ito at naglilingkod pa rin po kami sa inyo as sa salita ng Ebanghelyo. Nalalaman po na ninyo na lahat po kami ay dumadaan sa matinding pagsubok sa itong panahon dahil sa COVID-19. Ngunit sa iyo lamang po umaasa kami at nagtitiwala at naniniwala po kami na may mahalagang layunin at kalooban ng Panginoon sa itong mga nangyayari. Nawa hindi po manghina ang aming pananampalataya at hindi lumalamig ang aming puso patungo sa maluwalhating bagay, makalangin na bagay na inilaan ng Panginoon para sa amin. Sa oras na ito, samahan niyo po kami sa itong gawain at punuin po ninyo kami sa pamamagitan ng inyong banal na salita. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen. So, buksan po natin ang ating mga Biblia. Pangalawang Korinto, chapter 5. Pangalawang Korinto, chapter 5, verse 15. Hanggang verse 21. Magmula verse 15 hanggang verse 21. So, basahin po natin ito. Magsalitan po tayo sa salita natin ito. 15 to 21, ako po muna magbabasa. Siya'y namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na, tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Sa makatuwid, kay Kristo ay pinakasundo ng Diyos ang salibutan at ang kanyang sarili na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinakatiwala sa amin ang salita ng pakikipagkasundo. Para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan, upang sa Kanya tayo'y maging katuwiran ng Diyos. Verse 18 po, verse 18.
Lahat ng ito ay mula sa Diyos na tayo'y pinakasundo niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pagkikipagkasundo. So ngayon po, pag-aralan po natin tungkol sa mga yung handog na inialay ni Jesus para sa atin. Tapos, anong uri ng handog ay dapat natin ialay sa Diyos? So, yun po ang topic po natin ngayon. So, every Saturday, may Bible study dito sa Tanawan Church. Magmula sa Genesis, tuloy-tuloy yung Saturday Bible study. Hanggang ngayon, kahapon po, natapos hanggang sa, nagsimula po yung Leviticus kahapon. Kaya yung mga ilang kapatiran dito ay tuloy-tuloy sila sumasama. Kahit kung nagka-ready na po yung setting, i-share ko ito yung Bible study sa inyo kahit sa online para makasama din po kayo sa itong Bible study. So napakahalaga po ito, kaya i-share ko ngayon sa inyo mga ilang lesson na natutunan po natin sa nakaraan Bible Seminar tungkol sa Leviticus. Ilagay po natin dito yung tali, bookmark, para makabalik po tayo dito madali. Sa mga 5 offering sa Leviticus, so meron pong peace offering. May peace offering. Pumunta po tayo sa Leviticus chapter 1. So, Leviticus chapter 1. So, verse 3. Kung ang kanyang alay ay isang handog na sinusunog mula sa bakahan. So, dito po sa Leviticus chapter 1 ay tungkol sa yung burnt offering. Yung handog na sinusunog. Yung burnt offering. Tapos chapter 2, verse 1. Kapag ang isang tao ay magdadala ng butil na handog bilang handog sa Panginoon, dapat na ang kanyang handog ay mula sa piling harina, bubuhusan niya ito ng langis at lalagyan ito ng kamanyang. So ito yung pangalawang offerings. Ano po ang title? Grain offerings. Yung butil na handog. Grain offerings. Tapos, ang pangatlo, chapter 3, Leviticus chapter 3, verse 1. Kung ang alay ay handog pang kapayapaan at ang ihahandog niya ay mula sa bakahan, maging lalaki o babae, ito ay ihahandog niya na walang kapintasan sa harapan ng Panginoon. Ano po pangatlo? Handog
pangkapayapaan. Ito po yung peace offering. Peace offering. Yung kapayapaan. So, tapos, chapter 4. Chapter 4. Chapter 4, verse chapter 4, verse 3, kapag ang pare na binuhusan ng langis ang nakasala at nagbunga ng pagkakasala sa bayan, ay magkahandog siya sa Panginoon ng isang guyang toro na walang kapintasan bilang handog pangkasalanan dahil sa nagawa niyang kasalanan. So, ano po yung pangapat? Handog pangkasalanan. Ito po yung sin offering. Handog pangkasalanan. So, tapos, ano pa yung final? Chapter 5. Chapter 5, verse 6. So, dadalhin niya sa Panginoon ang kanyang handog para sa buting may sala. Dahil sa kasalanan na gawa niya, isang babaeng hayop mula sa kawan, isang korodero o isang kambing bilang handog pang kasalanan, at pare ay gagawa ng pagtubos para sa kanya. So, ano po ang yung final? So, buting, yung handog para sa buting may sala. So, sa Tagalog, medyo mahirap yung makuha yung difference. Pero dito, yung handog para sa buting may sala. Okay? Sa English po, trespass offering ito. Sa English verse, trespass offering. So, verse 16 po, verse 15, the same chapter, verse 15. Kung ang sino man ay nakagawa ng paksira sa pagtitiwala o nakasala ng hindi sinasadya sa mga banal na bagay ng Panginoon, magdadala siya sa Panginoon ng handog para sa buting may sala ng isang tupang lalaki na walang kapintasan mula sa kawan. So, nakita nyo yung pangalan? Handog para sa buting may sala. Ito po yung pangalan. Handog para sa buting may sala. Yung trespass. So, isusulat ko po dito yung 5 offerings. Okay? Okay, 5 offerings. Number 1. So, ano po yung number 1? So, burnt offering. Tapos, number 2, the grain. Butil, di ba? Butil na offerings. Tapos, number 3, the peace offering. Number 4, the sin offering. Number 5, so trespass. Trespass offering. Okay? So, ito yung sinusunog. Alam natin, di ba? Yung handog, sinusunog. Handog na sinusunog. Ito yung grain offering, yung butil. Okay, butil. So, ito pong butil ay nagiging ano? So, pilang harina.
So, tama ba? Pilang? Piling harina, di ba? Piling. So, piling harina, yung fine, so flour. Okay, fine flour. So, durok na. Yung butil ay dinudurok ng mabuti. Kaya ito po yung nagiging yung piling harina. Yung peace, alam natin po yung peace, yung pangkapayapaan, yung offerings. Tapos, yung handog, pangkasalanan. Ito po handog para sa ano po? Buting may sala. Buting may sala. May konting difference. Okay? Ngayon po, so tungkol po sa itong dalawa, yung pag-usapan natin. Okay? So lahat po ito, burnt offering, grain offering, peace offering, sin, trespass. Okay? Ito po yung simbolo ni Hesus Kristo. Okay? So lahat 5 offerings po ito ay tungkol sa Hesus Kristo. Okay. So burnt offering, so Jesus complete dedication. So yung burnt offering, lahat ng mga katawan ay sinusunok at inialay sa Diyos. Yung complete dedication, complete surrender. Okay. Complete surrender, complete dedication of Jesus. Yung grain offerings ay Jesus, yung perfect, sa English po, perfections. Ito po yung character and life. Okay? Ito po yung tungkol sa buhay ni Jesus na walang kapintasan. Yung perfect life, perfect character. Okay? So, lagi siyang sumunod sa kalooban ng Diyos. Parang habang buhay pa siya sa mundong ito, si Jesus, wala po yung sariling kalooban. So, habang buhay pa siya sa mundong ito, lahat po ng mga ginawa ni Jesus ay para lang maitupad ang kalooban ng Diyos. Walang tulis, walang tigas. Okay? Kasi butil, matigas siya, di ba? Butil, matigas. Pero yung harina, matigas po? Hindi. Kaya yung butil, yung katigasan sa puso, katigasan sa ulo, tapos yung mga tulis sa character, lahat ay nadudurok. Kaya, nagiging yung piling harina, yung fine flour. Tapos doon, so, binubuhusan ng langis, tapos yung ginagawang tinapay. Tapos, sinusunog naman. So, ito din po yung peace offering. Ito po, Jesus, okay? Si Jesus ay naging tagapagtanggol. Okay? Tagapagtanggol. Peacemaker. Kung saan man siya pumupunta, nagkakaroon po ng peace. Okay? Si Jesus po ay naging tagapagtanggol sa pagitan natin, mga kasalanan at ang Diyos na banal. May kasalanan tayo, tapos ang Diyos ay banal. Paano tayo makalapit sa Kanya at makipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan po ng sakripisyo ni Hesus Kristo? Kaya si Jesus mismo is peace. Okay. Between us and God. Peace. So, si Jesus ay became sin.
in my place. So, ano pong meaning? Si Jesus ay naging kasalanan para sa akin, sa halip na ako. Ako po ang makasalanan, si Jesus ay walang sala, pero pumarito siya sa mundong ito, nagbihis po siya ng laman ng tao, so para maligtas po yung mga makasalanan. Tapos sinabi niya, sa akin yung kasalanan mo. Tapos sa iyo ang katuwiran ko. Exchange. Si Jesus became sinner like me. So trespass, ito po ay he paid. So debt, yung utang. Yung utang. Kasi po yung trespass, ito po yung focus po dito ay yung mga penalty. So kung may kasalanan laban sa tao, di ba? Pag sinira mo yung property ng ibang tao, pag ninakawan mo yung mga pera ng iba, so may problema, di ba? May lugi. Yun po yung lugi niya ay dapat bayaran mo yung lugi niya. Okay. Dapat mong bayaran yung mga yung kinuha mong pera o yung mga lugi sa kanyang mga business, okay? Yung mga damage, yung damage sa property ng kapitbahay, kapwa, so kailangan bayaran mo yung pay. Yung original yung damage plus yung 20% additional penalty dapat idagdag dito. Ito po yung trespass. Kaya may utang, kasi yung kasalanan po, hindi po pwede mapatawa sa pamamagitan ng mga hingi na lang. Sorry. Dapat mong bayaran yung mga damage. Pag nasira mo yung mga yung sasakyan, pag sinira mo yung sasakyan ng kapwa, so kailangan bayaran mo yung damage kung kahit makano. Pag sinaktan mo yung mga katawan ng ibang tao, suntok, tapos nawala yung ipin, so yung mga gastos nila sa hospital, dapat bayaran mo. Ikaw ang dapat. Plus 20% additional penalty para wala nang problema sa kanya. Kung hindi, may tampo siya. May problema siya sa puso. Okay. Kaya, kung binayaran mo lahat, pati yung mga additional 20, so yung mga galit sa puso ay wala. Wala na. Ito po yung dalawa po ay ginawa, ito po yung handog ni Jesucristo para sa atin. Lahat ng mga sinful nature, ito po yung focus. Yung focus dito ay sinful nature. Ito po, trespass, actor na kasalanan na nangyari. Yung kasalanan, lahat po tayo may sinful nature, pero yung bunga ay iba-iba, di ba? Ito po parang ugat. Ito po ay bunga. Okay. Yung ating sinful nature sa ilalim ng lupa, pati yung mga bunga na nangyayari araw-araw, lahat ay binayaran ni Jesucristo. So yung meaning doon sa sin offering, trespass offering. So, tapos itong tatlo ay optional. Pero itong dalawa ay obligasyon. Okay? So, obligasyon. Dapat ito gawin, pero ito depende sa kusang loob. Kung may kusang loob, pwede. So, ngayon po, tungkol sa itong dalawa, pag-usapan po natin. Kaya, so kung maaari po, sa ulo po ninyo, ito 4, yung limang offerings. Kasi po, napaka-gandang
itong explanation o illustration tungkol kay Jesus. So para maintindihan po natin ng mas malalim. Okay, so chapter 2, Levitico chapter 2. Levitico chapter 2 verse 1. Verse 1. Kapag ang isang tao ay magdadala ng butil na handog bilang handog sa Panginoon, dapat na ang kanyang handog ay mula sa piling harina. Bubuhusan niya ito ng langis at lalagyan ito ng kamanyang. So, doon po sa grain offerings po, walang dugo. Walang dugo. Okay? So, hindi ito tungkol sa mga kasalanan. Okay? Yung grain offerings po, ay ito po yung nagsisimbolo tungkol sa buhay ni Hesus Kristo. Buhay. Kaya, kung titingnan po natin mabuti, ito yung chapter 2, Leviticus, kung ano ang ilagay doon, kung ano ang bawal doon. So doon po natin nakikita kung ano ang tamang pamumuhay Kristiyano. Kasi po yung buhay ni Hesus Kristo, nagiging halimbawa sa lahat ng mga Kristiyano. So dati po, nung bago pa ako naligtas, may tanong po ako sa sarili. Kapag yung salvation ay sa pamamagitan lamang ng dugo ni Hesus Kristo, bakit kailangan pa mabuhay si Jesus sa mundong ito 35 years? Bakit kailangan pa mahaba yung buhay ni Jesus sa mundong ito? Kasi kung kamatayan lang yung kailangan natin para sa kasalanan, hindi ba, yung sarili ko, sa isip ko, hindi ba pwede agad mamatay? Tapos, sa langit agad? Si Jesus? Pero bakit nabuhay siya sa mundong ito 30 years bilang isang anak ng kapintero, tapos magmula sa 30 years hanggang mamatay siya, ilang taon siya sa ministeryo? 3.5, okay? 3 years and a half. Nabuhay siya sa mundong ito bilang isang parang minister. Bakit kailangan pa yon? Hindi pwede agad pumunta siya sa Jerusalem at mamatay agad? Kung kamatayan lang yung kailangan. Pero habang tumatagal po, habang natutunan ko po sa Bible, nalaman ko po, yung buhay ni Jesus, hindi lamang po kailangan yung kamatayan ni Jesus, pati yung buhay ni Jesus ay kailangan din. Bakit po? Yung buhay ni Jesus ay naging halimbawa sa atin. Kung hindi po natin nakikita yung buhay ni Jesus sa Bible, wala po tayong idea kung ano ang tamang Christian living. Yung mga disciple, paano ma-training yung mga disciple. Habang buhay pa si Jesus sa mundong ito sa loob ng 3.5 years, ang ginawa po niya ay nangaral ng Ebanghelyo. Tapos, ano pa po yung ginawa niya? Nag-train po siya sa mga disciple. So, nagturo siya ng Ebanghelyo, nangaral. Tapos, nag-train siya ng mga disciple. Training po. 12 disciple. Training. Lagi po silang kasama. So, training. Para, kahit wala si Jesus sa mundong ito, para sila ang tuloy-tuloy sa ministeryo. Yung training. Ganun din po yung ginagawa namin ng mga missionary. Dalawa po yung mga
yung direksyon ng mission. Una, preaching gospel, Bible seminar. Tapos, pangalawa, training sa mga kapatiran dito. Para kahit sila lang, tuloy-tuloy sa ministeryong ito. Okay. Kahit walang mga missionary, okay, para tuloy-tuloy. So, yun po ang ginawa ni Jesus sa mundong ito. Kaya, kahit namatay siya sa mundo at binuhay muli sa mga patay, umakyat siya sa langit, pero sabi ni Jesus, susuguin lang nga sa inyo ang mangaliw, Holy Spirit. Pag bumaba siya sa inyo, pag tumanggap ka ng Holy Spirit, magiging saksi ko kayo, tapos tatanggap kayo ng kapangyarihan, magiging kayo ng saksi ng Ebanghelyo hanggang sa kaduluhan ng mundo. So, yung buhay ni Jesus, lalo po sa mga gospel of Matthew, Mark, Luke, John, ay mahalaga po sa atin. So, dito po sa grain offerings, nakikita po natin yung perfect life of Jesus. Kaya mula nung bautismuhan si Jesus sa Jordan River, nabautismuhan siya, di ba? Bumaba yung Holy Spirit sa kanya, katulad ng kalapati. Yan po yung simula ng public ministry ni Jesus. So, yan din po yung simula ng ating mga Christian living. Noong ligtas po siya, ano po yung nangyari sa atin? Bumaba yung Holy Spirit sa atin. Nabautismuhan din po tayo kasama ni Jesus sa pamamagitan ng Holy Spirit. Yung salvation, nung na-save tayo, ano po yung nangyari? Nabautismuhan po tayo sa pamamagitan ng Holy Spirit. Bumaba na po yung Holy Spirit sa atin, tapos nandito na siya. Yun po yung simula. Tapos, paano natapos yung buhay ni Jesus sa mundong ito? Kamatayan sa krus sa Jerusalem. Mula sa Bethlehem, pero sa Jordan, na bautismuhan siya. Tapos, pagkatapos ng kanyang ministeryo ng pangangaral ng Ebanghelyo, palapit po siya sa Jerusalem. Ano po yung mangyari sa Jerusalem? Kamatayan mangyari. Sakripisyo. Yan po yung purpose. Ganun po yung buhay ng Christian. Mula nung ligtas po tayo, saan po tayo patungo? Patungo sa lugar ng sakripisyo. Patungo po tayo sa lugar ng sakripisyo. Kaya sa mundong ito, habang tumatagal pa tayo sa pamumuhang Kristyano, pahirap na pahirap. Dahil patungo din po tayo sa Jerusalem. Doon sa Jerusalem, ano po ang mangyari? Mamamatay tayo. Ganon din po yung buhay ni Pablo, di ba? Buhay po ni Apostle Pablo. Mula nung ligtas po siya sa Damascus, di ba, naglakbay siya sa mga Asia, Macedonia, Europe, sa habang nangaral ng Ebanghelyo, tapos patungo din po siya sa Jerusalem. So, pinigilan siya ng ibang mga kapatiran, huwag po kayo pumasok sa Jerusalem. Papatayin ka nila. Pero sabi po ni Apostol Pablo, handa na ako mamatay. Alam niya kung ano ang mangyari sa Jerusalem, pero tuloy-tuloy siya sa kanyang paglakbay. Yung buhay Kristiyano, ganun po. Kaya, para may idea po tayo, ano ba ang buhay Kristiyano? Ilagay po natin yung ating sarili doon sa loob ni Hesus Kristo. Dahil, ang nangyari sa Kanya ay nangyayari din sa atin. So, habang tumatagal po tayo sa Christian living, sabi po ni Apostle Pablo, so, makakaranas ako ng hirap ng panganganak hanggang mabuo si Kristo sa inyo. Hanggang mabuo si Kristo sa inyo.
Ibig sabihin, si Jesus ay dapat mabuo sa atin, sa character, di ba? Yung hugis natin sa labas, panlabas na anyo ay iba-iba. Lalaki, babae, Koreano, Pilipino, okay? Mataba, payat, so, malaki, maliit. Yung panlabas na anyo, iba-iba. Yung kulay ng balat, iba-iba. Pero lahat ng mga Kristiyano, sa loob natin, sino po ang nabubuhay? Si Jesus ay nabubuhay sa atin. Si Jesus ay nabubuo sa atin. Yun po ang Christian living. Yung character, ugali. Si Jesus ay humble. Si Jesus ay gentle. Okay. Yung kaamuan niya, yung kapakumbabaan niya, ay dapat mangyari sa ating character. Tapos yung bunga ng mga Holy Spirit, yung bunga ng mga liwanag, ay dapat magkaroon po, mangyari sa loob natin. So, isa-isa, tingnan po natin. Yung fine flour, yung piling harina, ito po yung pinaka-main ingredient. So, pinaka-main alay, yung grain. Yung butil, pero hindi po butil agad. Dapat durugin po itong butil para magkaroon po ng grain offering, yung durog. So, pero di ba nakita po natin, ano po yung meaning ng yung piling harina? So, walang matigas, so walang matuli, so even, di ba? Even. Kaya ginagamit po ito sa paggawa ng mga tinapay, sa paggawa ng mga rice cake. Okay. So, yung mga, bigas, okay. Yung kanin, yung bigas, pag hindi po ginagawang piling harina, yun po yung ginagawang yung kanin. Pero pag nadurok na, pag piling harina, so ito po yung ginagawa, niluluto ng yung tinapay o yung rice cake. Kaya, unang meaning dito ay self-denial, yung flowers. Okay? So, dito po sa grain, piling harina. So, ito po ay self-denial. So, pumunta po tayo sa Matthew chapter 26. Verse 39. Ito po yung prayer ni Jesus sa Gethsemane. Verse 39, paglakad pa niya ng malayo-layo, siya ay nagpatirapa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung maaari, lumampas sana sa akin ang kupang ito. So, bakit sabi ni Jesus, kung maaari, lumampas sana sa akin,
ang kopang ito. Anong uri ng kopa ito? So, cross ito, di ba? Kamatayan. Kopa ng sakripisyo. Kasi alam ni Jesus kung ano ang naghihintay sa Kanya. Alam ni Jesus. Kung hindi alam, di ba? Kung wala po tayong experience sa isang bagay, kung gaano kahirap, kung gaano sakit sa ulo. So, parang matapang tayo kasi walang idea. Ganun din po yung mga baby. Nung wala pa po silang experience sa durok, umiiyak sila. Kung wala pa silang experience sa yung durok, injection, yung mga baby, hindi sila umiiyak. Pero, first time, nadurok siya, sakit, sobrang sakit. Pangalawa niya, injection, umiiyak sila? Sobra. Kasi may idea sila kung gaano kasakit yung injection. Kaya second time, ayaw talaga. Pangatlo, kung walang idea, kung walang experience, matapang. Sige, try ko. Pero, pag may experience ka na, idea ka na kung gaano kahirap, kung gaano kasakit, kaya parang ayaw. Si Jesus po, alam niya kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Alam niya. Kaya ito po yung prayer ni Jesus ngayon ay nagpapaalam sa atin kung gaano kalaki yung struggle ni Jesus sa puso. Diba? Kung pwede, sana lumampas sa akin ito. Sana. Ayaw ko. Mahirap. Kung maaari, kung pwede. So, minsan ganito po yung ating puso, di ba? Kung maaari, kung pwede. So, gusto kong iwasan itong kopang ito. Gayunmay, hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Ito po yung piling harina. Tama po? Ito po yung piling harina. Hindi ayon sa ibig ko, hindi ayon sa plano ko, hindi ayon sa aking schedule, o hindi ayon sa aking sariling plano, kundi ayon sa ibig mo. Kung gusto mo, gagawin ko. Kung ayaw mo, hindi ko gagawin. Dati, di ba? Ano po yung dating decision natin? Kung gusto ko, gagawin. Kung ayaw ko, hindi ko gagawin. Yun po yung dating buhay. Depende sa aking sariling kagustuhan. Pero si Jesus, lahat po niyang kanyang mga decision sa buhay ay hindi po ayon sa kanyang sariling kagustuhan. Ayon sa kalooban ng Diyos. So, John, Gospel of Juan, chapter 4, John, verse 32. Subali sinabi niya sa kanila, ako ay may pakain na hindi ninyo nalalaman. Kaya sinabi ng mga alaga sa isa't isa, may nagdala sa kanya ng pagkain. 34, basahin po natin, 3, 2, 1.
Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. So chapter 4, John chapter 4, dito po nag-evangelize si Jesus, yung Samaritana, di ba? Nag-evangelize. So bakit si Jesus siyang nag-isa doon sa balon? Yung ibang mga alagad ay nagpunta sa bayan. Nagpunta sila sa bayan para bibili ng pagkain. Kaya habang nagpunta sila sa bayan, si Jesus nag-usap sa isang Samaritana. Kaya ganito, okay? Bigyan mo ko ng tubig, tapos nag-evangelize tungkol sa mga yung tubig na buhay. Pagkatapos ng mga pag-uusap, so bumalik na yung mga alagad. Kaya sabi nila, Labi, kumain ka. Verse 31, Labi, kumain ka. Pero sabi ni Jesus sa kanila, ako ay may pagkain. May pagkain na hindi ninyo nalalaman. May baon ako. Ganun po ba yung meaning? May baon ako sarili. Wala po siyang sariling baon. Sabi niya, may pagkain ako na hindi ninyo nalalaman. Ano po yung secret food ito? Parang secret food. Kaya akala ng mga alagad, so may nagdala ba sa kanya ng pagkain? Sino? Sino nagdala sa kanya ng pagkain? Sabi ni Jesus, ang pagkain ko ay ang gawin, ang kalooban ng nagsugo sa akin. Yun ang pagkain ko. So, anong ibig sabihin? Yung pagkain, di ba, yung dapat input, di ba, input, para may lakas. Yun po yung layunin ng pagkain. Pag kumain tayo ng pagkain, so galing po doon yung kalakasan sa katawan. Yung meaning po ng pagkain, yung source of energy. Tama po ba? Yun po yung meaning ng pagkain. Kaya pag kumakain tayo, may energy tayo. Okay? Parang battery. Source of energy, source of energy. Pero, si Jesus, yung pagkain ko, yung battery, halimbawa yung energy, yung battery ko, hindi galing sa mga ganong makalupang pagkain. Galing sa pagsunod ko sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, kapag sumusunod ako sa kalooban ng Diyos, kapag tumutupad ako sa kalooban ng Diyos, nagiging malakas ako. Yun ang pagkain ko. Hindi ninyo nalalaman. Kaya nagtaka sila, anong uri ng pagkain ito? So, kailan po tayo nanghihina? Okay? Sa ating Christian living, kailan po tayo nanghihina? Kapag hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, nanghihina tayo. Dahil, yun ang pagkain ni Jesus. Pero kapag sumusunod tayo, kapag tumutupad tayo sa kalooban ng Diyos, lumalakas tayo. Tama po ba? Yun po yung source of energy. Binibigyan po tayo ng energy kapag sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos. Pero kung lagi nagpo-focus lang sa mga makalupang bagay, makasalibutang bagay, ano ang kakainin ko, ano ang iinumin ko, ano ang isusuot ko, paano. Kung nakafocus lang po tayo sa makamundong bagay, lalong nanghihina yung loob. Nanghihina. Kasi walang energy. Yun ang energy ni Jesus. Yung pagkain ko ay ang gawin ng kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Yung kanyang misyon. Tapusin yung kanyang gawain. Yun ang energy ko. Kaya ito po yung daily food. So, Matthew chapter 7,
Matthew chapter 7, verse 11. Chapter 6 po, chapter 6, verse 11. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Ito po yung prayer ng maraming tao, di ba? Pero marami po yung meaning dito. Marami po yung meaning dito. Kailangan din po natin humingi sa Diyos ng mga pangailangan sa buhay. Pero anong sabi ni Jesus? Alam ko kung ano ang kailangan mo. Huwag kang mag-alala tungkol sa mga pagkain, tungkol sa mga inumin, tungkol sa damit mo. Alam ko na yan kung ano ang kailangan ng Ama ko. Okay. Bago pa humingi ka sa Ama sa langit, alam niya na kung ano ang kailangan mo. Kung gano'n, anong uri ng prayer ito? Anong uri ng pagkain ito? Okay. Katulad po ng sinabi ni Jesus, ang pagkain ko ay ang gawin, ang kalooban na naksugo sa akin at tapusin yung kanyang kalooban. Yun ang pagkain kong araw-araw. Okay. Ito rin po, yung pagkain ito, siyempre, words of God, pagkain, di ba? Words of God, pagkain. Kailangan magbasa araw-araw. Pero, bukod pa doon. Okay? Yung physical food, pwede. Tapos, spiritual food, reading the Bible. So, ito yung meaning. Pero bukod pa doon, yung pagkain dito ay pagsunod po natin sa kalooban ng Diyos. Pagsunod. Sa totoo lang po, kung Bible reading o sermon listening, kung yun lang yung inaano natin, tapos walang sumusunod sa kalooban ng Diyos, mahina pa rin. Wala pa rin energy. Bakit po? Walang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pag walang obedience, walang energy. Yung pagkain ni Jesus na bakit niya, yun din yung pagkain ng Kristiyano. Okay. Hindi ito naintindihan ng mga unbelievers. Yung kanilang pagkain, physical na food. Pero sa atin po, yung spiritual food. Sa pamamagitan ng obedience. Kasi yung focus ni Jesus lagi, ano ang kalooban ng Ama ko? Ano ang kalooban ng naksugo sa akin? Sinugo ako ng Ama sa mundong ito para sa misyon. Ito ang dapat kong tapusin. Yung lagi iniisip ni Jesucristo. Hindi yung mga ibig niya, yung gusto niyang gawin, lagi po niyang iniisip, ano ang kalooban ng naksugo sa akin sa lupang ito? Mission. So, John chapter 8, verse 29. John chapter 8, verse 29. Basahin din po natin ito ng sabay-sabay. At siya na nagsugo sa akin ay kasama ko, hindi niya ako pinababayaan ng isa, sapagkat lagi kong ginagawa ang mga bagay na nakalulugot sa Kanya o sa akin. Sa Kanya. Lagi kong ginagawa ang mga bagay na nakalulugot sa Kanya, hindi sa akin. Kaya kahit doon po sa Getsemane,
yung prayer niya, may struggle po siya dahil alam niya kung ano ang naghintay sa kanya doon sa cross. So, hindi may paliwanag na miserable, na sakit, kirot, kahihiyan. Okay. Uhubaran siya ng mga sundalo ng Romano. Okay. Bukbogin siya. Okay. Mapupunin yung kanyang balat. Madudurok talaga, madudurok. Yun po yung proseso ng grinding. Di ba? Para maging piling harina, dapat dumaan sa grinder. Dapat madurog yung sariling hugis. Yung butil, di ba? Butil ay dapat maging piling harina, madurog, sakit. Yung pagtanggi sa sarili. Sariling plano, yung sariling isip, yung sariling pangarap. Kasi po, alam ng Diyos kung ano ang mas maganda sa atin. Yun po yung proseso ng grinding. Kaya habang nabubuhay pa tayo sa mundong ito, dumadaan tayo sa itong proseso ng grinding. Nadudurog din po tayo. Siyempre, masakit. Kasi sanay po tayo sa dating kaugalian, dating hugis ng butil. Iba-iba yung lifestyle. Iba-iba yung style. Iba-iba yung character. Okay? Diba, kahit iba-iba yung mga size ng butil, tapos hugis ng butil, bago dumaan sila sa grinder, iba-iba yung style. Pero pagkalipas ng proseso ng ito, grinding, may sariling hugis? Wala. Lahat ay haling yung piling harina. Mahirap malaman kung sino-sino dahil, pareho sila. Parehong piling harina. Wala nang sariling mga katigasan. Wala nang tulis. Kasi nadurok na silang lahat, nadurok na. Ito po ay illustration tungkol sa buhay ni Jesus. Kaya, sa buong buhay ni Jesus, lagi po niyang unahin ang kalooban ng Ama. Lagi po niyang inuna yung kalooban ng Ama. Yun ang pagkain niya. Yun ang energy, lakas. Hindi niya ako pinababayaan. Lagi may kasama ako. Siya na nagsugod sa akin ay kasama ko. Tapos, ano pa po doon sa grain offering? Pangalawa po ay oil. So, yung meaning po ng oil ay Holy Spirit. Mahalaga po ito, Holy Spirit. Ito muna, piling harina muna, madurog muna. Tapos doon, lalagyan ng langis. Lalagyan ng langis. So, Mateo chapter 1. Verse 20. Samantalang pinag-iisipan niya ito, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin si Maria na iyong asawa, sapagkat ang ipinaglilihi niya ay mula sa Espiritu Santo. Okay? Tandaan po natin ito, yung ipinaglihi si Jesus sa pamamagitan ng Holy Spirit. So, pumunta po tayo sa Marcos chapter 1.
verse 12. Chapter 1, verse 10. Marko chapter 1, verse 10. Pagkaahon niya sa tubig, nakita niyang biglang nabuksan ang kalangitan at ang Espiritu na bumababa sa kanya natulad sa isang kalapati. Okay? Nung nabautismo, ito po yung simula ng publikong ministeryo ni Jesus. Dito po nagsimula sa pamamagitan ng pagbaba ng Holy Spirit sa kanya. Ito yung pagbuhos ng langis. Pagbuhos ng langis, Holy Spirit. Verse 12. Agad siyang dinala ng Espiritu sa ilang. Siya nasa ilang na 40 araw at tinukso siya ni Satanas, kasama siya ng mababangis na hayop at pinaglilingkuran siya ng mga anghel. Okay? So, sino po nagdala sa kanya sa ilang? Holy Spirit. Yung Holy Spirit nagdala sa kanya sa ilang. Doon po sa ilang, ano po yung nangyari? Tinukso siya ni Satanas. Dinadala po tayo ng Holy Spirit kung saan man, sa mga training, sa temptation, sa mga pagsubok, para lumago tayo sa pamumuhayang Kristiyano. Ayaw natin sa ilang, di ba? Pero Holy Spirit, dinala si Jesus ng Holy Spirit doon sa ilang. Doon po, dumaan siya sa temptation. 40 days temptation. Gawa chapter 10. Gawa chapter 10 verse 38. Gawa chapter 10 verse 38, kung paanong si Jesus na taga Nazaret ay binuhusan ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Kung paano naglibot siya na gumagawa ng mabuti, nagpapagaling ng lahat ng mga pinahihirapan ng diablo sapagkat kasama niya ang Diyos. So, sa lahat ng kanyang panahon ng ministeryo, sino po yung kasama? Holy Spirit. Holy Spirit. Ito po yung langis. Holy Spirit. Kung walang Holy Spirit, kaya yung buhay po ni Jesus ay nagsimula doon sa bahay bata ni Maria sa pamamagitan ng Holy Spirit. Okay. Hanggang mamatay siya, sa buong buhay niya sa lupa, may kasamang Holy Spirit. Yun po yung langis. Ganon din po sa atin. Ganon din po. So, kung hindi po natin naintindihan ng mabuti tungkol sa Holy Spirit, so, mahirap po magtagumpay po tayo sa Christian living. Kasi nandito siya. Kung ligtas na po isang Kristiyano, kahit hindi po niya napapansin, nandyan na yung Holy Spirit. Na gumagabay sa Kanya, nagtuturo sa Kanya, nagpapaalala sa Kanya tungkol sa words of God. Minsan sumusuway. Okay. Sumusuway siya sa atin. Minsan, nagbibigay ng aliw sa atin. Minsan, nagagalit siya sa atin. Ba't ganyan? Ba't ganyan? Ba't nakaganyan? Okay. Gabay, tulong, pagsaway. Okay. Guidance. So, ganun din po tayo tingnan po natin sa sa Gawa. Chapter 2, Gawa chapter 2.
Chapter 4, verse 8. Gawa chapter 4, verse 8. Si Pedro na napuspos ng Espiritu Santo ay sumago sa kanila. Kayong mga pinuno ng bayan at matatanda. Okay. Si Pedro. Okay. Mahiyain siya, di ba? Mahiyain siya dati. Okay. Tinanggi ni Pedro si Jesus sa harap ng isang maliit na bata. Mahiya, tago. Takot sa mga tao. Kaya nagtago siya. Pero ngayon, natatakot po siya sa tao? Hindi. Matapang po siya. Bakit po? May Holy Spirit. Binuhusan siya ng Holy Spirit. Chapter 4, verse 31. Pagkatapos nilang manalangin, na yanig ang dakong pinagtitipunan nila at silang lahat ay napuno ng Espiritu Santo. At kanilang ipinahahayak na may katapangan ang salita ng Diyos. Okay. Noon, sa kanilang panahon, kapag nangaral sila ng Ebanghelyo, so dinadakip sila at dinadala sa bilanggo. Kaya kung may takot sa puso, mahirap may paliwanag, mahirap may pahayag yung Ebanghelyo. Pero matapang sila kahit anong nangyayari, so hindi sila tumigil sa ministeryo. So dito rin po, napuno sila ng Holy Spirit. Ipinahayag nila na may katapangan. May katapangan. Saan galing po yung katapangan? Kaya, yung mga lasinggero, matapang sila o hindi? Lasinggero. Saan galing po yung katapangan? Kung hindi sila lasing, tahimik sila, di ba? Tahimik. Mahiyain sila kung walang alak. Pero yung katapangan nila ay galing sa alak. Ganon din po tayo yung mga Kristiyano. Kung walang Holy Spirit, tahimik lang, tahimik. Mahiya. Tahimik. Mahiya. Pero, mula nung bumaba po yung Holy Spirit sa atin, nabubuksan yung ating bibig. May gustong sabihin. May gustong sabihin sa mga mahal ko sa buhay. May gustong sabihin sa mga hindi nakakilala sa katotohanan. May gustong sabihin. Kaya hindi pwede tahimik yung bibig. Kung tahimik pa, kung mahiya pa, kung natatakot pa sa mga tao, sa puso, anong laman sa puso? Yung Holy Spirit po, Banal Espiritu ay nagbibigay siya ng katapangan. Nagbibigay siya ng yung apoy sa puso, yung burning heart. Kahit anuman, so, tuloy-tuloy. Kaya doon po sa Ephesians chapter 5, verse 18. Huwag kayong magpakalasing sa alak, na ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Huwag kayong magpakalasing sa alak, kundi mapuno kayo ng Holy Spirit. Bakit po itinabi? Bakit nakatabi po itong dalawa? Lasing. Sa alak. Lasing. Tapos Holy Spirit. Bakit nakatabi itong dalawa? Dahil
Magandang halimbawa ito, illustration. Pag inisip po natin yung mga lasinggero, kung anong kalagayan nila, doon po may idea po tayo kung anong nangyayari kapag mapuno tayo ng Holy Spirit. Hindi na mahiya. Hindi na nagtatago. Humble, mababa yung puso, pero sa pagpapahayag ng mga mensahe ng Diyos, so matapang. Yung character, humble. Okay? Character, humble. Hindi po sila mayabang. Pero, may gustong sabihin. Wala nang takot sa mga tao. Kaya yun po yung nakita po natin sa gawa. Holy Spirit. So, nasa Efeso tayo, di ba? Nasa Efeso. Chapter 6. Efeso chapter 6, verse 17. Taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Verse 18 po, manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon, sa bawat panalangin at pagsamo. At sa bagay na ito ay maging handa na may buong pagtitiyaga at pagsusuma mo para sa lahat ng mga banat. Yung words of God ay tabak ng Espiritu. Tapos, manalangin kayo sa Espiritu. Yung Holy Spirit. Sa ating pag-aaral sa Bible, kailangan po yung tulong ng Holy Spirit. Kasi po yung Holy Spirit, lahat ng mga salita sa Bible ay kinasihan ng Diyos, inspired ng Diyos. Yung mga nagsulat ng Biblia ay ginamit lang sila ng Holy Spirit. Kaya yung mga Biblia na isinulat po nila sa pamamagitan ng Holy Spirit ay naintindihan po ng mga tao sa pamamagitan ng Holy Spirit. Pag walang pakilos ng Holy Spirit, walang pumapasok. Kahit gaano katalino ka, kahit gaano kasipak ka sa pag-aaral, pero walang naintindihan. Kailangan po yung tulong ng Holy Spirit. Kaya tuwing nakikinig po tayo o nagpabasa ng Bible, kailangan humingi ng tulong sa Holy Spirit. Ganon din po sa ating prayer. Kailangan din po yung tulong ng Holy Spirit sa ating prayer. So, Judas, chapter 1, verse 20. So, Judas, chapter 1, verse 20. Unit kayo, mga minamahal, patatagin ninyo ang inyong sarili sa inyong kabanal-banal pananampalataya, manalangin sa Espiritu Santo. So, dito rin po, Judas chapter 1 verse 20, manalangin ka sa Holy Spirit. Manalangin ka. So, yun po ang mahalaga sa yung grain offering. Pangatlo po, so kamanyang. Okay. So, ito po yung pangatlo na kailangan nilagay doon. So, frankincense
frankincense. Parang insenso. Okay? Frankincense. So, ito po yung tatlo. So, yung insenso po ay prayer, di ba? Alam po natin yung prayer. Si Jesus po, sa buong buhay po niya, lagi po siyang panalangin sa Diyos. Yung prayer. So, tingnan po natin sa Bible, Marcos, chapter 1. Verse 35. Nang madaling araw, habang madilim pa, pagbangon ni Jesus ay lumabas siya, nagtungo sa isang ilang na lugar, doon ay nanalangin. So, sa madaling araw, habang madilim pa, bumangon si Jesus. Habang madilim pa. So, madaling araw ito, di ba? Habang madilim pa. Bumangon siya at pumunta siya sa ilang. Ano pong ginawa niya doon sa ilang? Nanalangin siya. Prayer. Bakit kailangan pa si Jesus ay Diyos? Kung si Jesus ay Diyos, bakit kailangan pa? Sabi ko, ito po yung example. Yung buhay ni Jesus ay halimbawa sa atin. Okay. Kaya ilagay po natin yung ating sarili doon sa loob ni Jesus. Lahat po ng mga ginawa niya ay kailangan natin gawin. Okay. Kasi tahimik po, di ba? Tahimik sa madaling araw. Tahimik. Quiet time. Para sa Diyos lang mag-focus. Pag maingay sa mga television, sa mga tricycle, mahirap po mag-focus sa Diyos. Lalo po sa ating panahon, lagi po yung mga inaatake po tayo ng tunok ng cellphone, di ba? Kaya minsan ginawa kong silent mode yung cellphone. Dahil lagi may disturbo. Mahirap mag-focus. Agad, minsan, message. So, pero yun po yung communication. Kaya mga kailangan na lang yung hanggang kailangan lamang, so gawin natin. Kaya sa ganitong mga quiet time, quiet place, yung tahimik na lugar, yung tahimik na oras, doon po, nag-focus po siya sa prayer. Verse 45. Di ba from verse 40 hanggang 44, so pinagaling ni Jesus isang ketongin. Pinagaling ni Jesus isang ketongin. Kaya sabi po ni Jesus sa kanya, tiyakin mong wala kang sasabihin kanino man. Sabi ni Jesus sa kanya, huwag kang magsabi kanino man. Pero, yung ketongin nito ay nagsabi agad. Verse 45, unit siya ay umalis at nagsimulang magsalita ng malaya tungkol dito at ikinalat ang balita, kaya't hindi na hayagang makapasok si Jesus sa bayan.
kundi nanatili siya sa mga ilang na lugar. So, nung kumalat na yung balita, anong nangyari? Nung kumalat yung mga balita, daming mga tao ay naghanap kay Jesus. Nasaan na siya? Yung anak ko, yung may sakit, dadalhin ko sa kanya. Nasaan na siya? Hinanap siya ng lahat ng mga may sakit. Nung kumalat na yung balitang ito, hinanap siya ng mga lahat ng mga may sakit. Nasaan na siya? Wala kaming gamot. Kaya si Jesus nagpunta sa ilang. Ano po yung ginawa niya doon sa ilang? Nag-pray. Doon po sa Lucas chapter 5 verse 16, the same story po ito, nakasulat doon. Doon po nakikita po natin, doon po sa ilang, nag-pray siya. Pagkatapos, Luke chapter 6. Luke chapter 6 verse 12. Nang mga araw na yun, siya ay nagtungo sa bundok upang manalangin at ginugol ang buong magtamak sa panalangin sa Diyos. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad ay siya ay pumili mula sa kanila ng 12 at na itinalaga niya mga apostol. So bago po siya pumili ng 12 disciple, ano po yung ginawa ni Jesus? Nag-prayer siya, nag-pray. Nanalangin po siya sa buong magtamak. Bago po siya pumili ng 12 disciple, napakahalagang desisyon ito. Napakahalagang gawain ito. 12 disciple. Sila po yung mga magiging mga foundation. Mga bini sila. Kaya bago po siya tumawag sa 12 disciple, buong magtamak, nanalangin po siya. Buong magtamak. So, paano po tayo? Bago po tayo mag-decide, nanalangin po ba tayo? Dapat manalangin po muna tayo bago gumawa ng mga decision. Kung tama ba ito sa harap ng Diyos? Kung ito ba ay kalooban ng Diyos? Lalo, pagdating po natin sa mga mahirap na gawin, parang hindi ko kaya ito, kailangan lalong manalangin. Chapter 9, Lucas chapter 9, verse 20. Lucas chapter 9, verse 28. At pagkaraan ng mga 8 araw, pagkatapos ng mga salitang ito, isinama ni Jesus sina Pedro, Juan, Santiago at umahol sa bundok upang manalangin. Samantalang siya ay nananalangin, ang anyo ng kanyang mukha ay nagbago at ang kanyang damit ay naging nakasisilaw na puti. At biglang may 2 lalaki nakikipag-usap sa kanya, sina Moises at Elias. So, isinama ni Jesus sa 3 alagad, si Pedro, Juan, Santiago, sa isang bundok. Ano po yung purpose? Prayer. Okay? Prayer. Pero doon po sa bundok, ano po nangyari? Nagbago si Jesus ng anyo. Nagbago habang nagpo-prayer siya. Habang nanalangin po siya, yung anyo ng kanyang mukha nagbago, yung damit niya ay napaka-puti, nakasisilaw na puti. Tapos nakiusap siya kay Moises, kay Elias. Habang nagpo-pray siya. Habang nagpo-prayer. Napakahalaga po yung prayer sa atin.
chapter 11 verse 1, Lucas chapter 11 verse 1. Siya ay nanalangin sa isang lugar at nang siya ay makatapos, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Okay. Turuan mo kaming manalangin. Ano po ang gusto ninyo matutunan sa Kanya? Okay. Maraming mga bagay na dapat natin matutunan sa buhay, di ba? Halimbawa, yung mga gitara. Okay? Gitara. Sino dito marunong mag-gitara? Brother Owen. Okay? Brother Tano, marunong mag-gitara. Pero pwede ba magsabi kayo, Brother Tano? Brother Tano, pwede ba turuan mo ako ng gitara? Kung hindi pa masyadong marunong, mahirap magturo, di ba? Mahirap magturo. Pero si Brother Owen, pwede ba turuan mo ako ng mag-gitara? Pwede kasi medyo marunong na siya. Pag mahusay, pwede silang magturo. Pero kung hindi pa mahusay, hindi pa pwede magturo. Kung gusto mong magtuto, kung gusto mong matutong mga gitara, sino po? Kanino ka lalapit? Sa akin o kay Brother Owen? Kung gusto mong magtuto ng gitara, sinong mas mahusay? Kung gusto mong matuto ng basketball, halimbawa, kanino po lalapit sa iyo? Kanino po lalapit kayo? Hindi ako marunong mag-basketball. Huwag kayong lumipas sa akin. Si Jesus po, yung mga alagad niya ay nagsabi kay Jesus, turuan mo kaming manalangin. Gusto namin manalangin. Paano? Kasi lagi po nila nakikita po nila si Jesus, anong ginagawa niya? Anong ginagawa niya sa ilang? Anong ginagawa niya sa bundok? Gusto namin matuto yan. Prayer. Kung gusto mong manalangin, lumapit kayo kay Jesus. Sabihin po natin sa Kanya, Panginoon, turuan mo kami ng manalangin. Huwag kayong lumapit sa akin. Kasi si Jesus, siya ang pinaka-example ng teacher, prayer teacher. Kaya Lord's Prayer, nakita po natin sa Bible, di ba? Tapos daming mga prayer, habang binabasa po ninyo yung mga Gospels, Matthew, Mark, Luke, John, so i-check mo, iguhit mo yung mga verses tungkol sa prayer ni Jesus. Daming mga verses ay makikita mo. Sabihin po natin sa Kanya, Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Hindi po tungkol sa mga mahusay na pananalita. Mga fluence, ganito, mga mabilis. Hindi po yun mga kahusayan na sa prayer. Yung prayer ay galing sa puso. Tapat na prayer. Yung tamang prayer. Mas mahalaga po yung tamang prayer kaysa mabilis na prayer. Okay. Minsan, yung ating prayer ay galing dito. Hindi po galing sa puso. Yung prayer ay galing sa puso. Kung siya ang nasa akin, ano ang sasabihin ko? Pag nasa harapan po tayo ng Pangulong Presidente, anong sasabihin ko sa Kanya? Okay. Hindi po madali yan, hindi po madali. Pinapakinggan ng Diyos lagi yung ating prayer. So, sinabi po ni Apostle Pablo,
Manalangin kayo lagi. Manalangin kayo lagi. Si Jesus po ay nagpakita sa atin ng halimbawa. So, yung prayer. Yung pang-apat po ay dapat ilagay po doon sa grain offerings ay salt. So, Leviticus chapter 2, verse 13. Leviticus chapter 2, verse 13. Titimplahan mo ng asin ang lahat ng inyong butil na handog. Huwag mong hayaan ang inyong butil na handog ay mawala ng asin sa pagkipagtipan ng inyong Diyos. Lahat ng inyong mga alay ay ihahandog mong may asin. Okay. So, pang-apat na bagay na dapat ilagay doon sa grain offerings ay asin. Okay? Anong meaning ng asin? Yung asin po ay preservative. Preservative. O yung decay prevention o corruption prevention. So para hindi masira, para hindi mabulok, dapat ilagay yung asin. Sa ating panahon, yung mga pagkain, saan po inilagay nyo? Saan? Refrigerator, di ba? Refrigerator o freezer para hindi masira yung pagkain. Pero sa itong panahon, wala pong ganyan. So, para hindi masira yung pagkain, dapat isama doon yung asin. Asin po ay unchanging. Unchanging. Tapos yung mga corruption, protection. Okay? Protection from corruption o decay. Yung sira, bulok. Second Chronica chapter 13 verse 5. Hindi ba ninyo nalalaman na ibinigay ng Panginoong Diyos ng Israel ang paghahari sa Israel magpakailanman kay David at sa kanyang mga anak sa pamamagitan ng isang tipan ng asin? So, tipat ng asin, yung promise. Okay? Promise. So, promise of salt. So, katapatan po ito, katapatan. Unchanging, the same, katapatan, unchanging. Kung may pangako, ano ang dapat gawin? Pangako, tuparin. So, katuparan ng promise. Yun po yung asin. Katuparan ng promise. Katapatan. Yung promise, si Jesus po, so hindi siya nagsinungaling. Walang pagsisinungaling sa Kanya. Lahat po niyang mga sinabi ay tinupad niya at tinutupad niya, tutuparin niya. Katapatan. Kaya wala po tayong duda sa kanyang sinabi. Pag once na lumabas sa kanyang bibig, mangyayari yun. Mangyayari. Kasi po may asin doon sa buhay ni Jesus. May asin doon sa salita ni Jesus, salita ng Diyos. May asin. Dapat ganun din po sa ating pamumuhay. Dapat may asin sa ating buhay. Dapat may asin sa ating sinabi. Yung katapatan sa ating pamumuhay. Kapag lumabas na isang salita sa ating bibig, kailangan sikaping tuparin.
Matthew chapter 5, verse 13. Matthew chapter 5, verse 13. Basahin po natin ito. Kayo ang asin ng lupa, unit kung ang asin ay tumabang, paano may babalik ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, maliban sa itapon sa labas at tapakan ng mga tao. Kaya sinabi ni Jesus, kayo ang asin ng lupa. Una sa lahat, si Jesus ay naging asin. Si Jesus. Okay? Si Jesus ay naging liwanag. Pero ngayon, sabi ni Jesus, kayo ang asin ng salibutan, sa lupa. Pero, ano ang pinakamahalaga sa asin? Yung lasa, alat. Kung mawala ng alat, walang silbi po yung asin. Yung power, yung kapangyarihan ng asin ay galing po doon sa alat. Kung wala ng alat, kung wala na yung alat, wala nang silbi yung asin. Ganun din po sa ating pamumuhay Kristiyano. Kung wala na po tayo, kung mawalan tayo ng mga katapatan sa ating pamumuhay, pabago-bago, dapat tuloy-tuloy tayo sa ating pamumuhay Kristiyano. Kung mga ganito, up, down, madalas, ibig sabihin, ano ba yung nasaan ba yung katapatan sa buhay? Sa una, nung baby Christian pa, medyo malaki yung ganung mga difference. Pero habang tumatagal po tayo, dapat konti lang. Tapos, yung mature na Christian, kahit anong mangyari, tuloy-tuloy. Nandyan pa rin lagi. Umaasa pa rin sa Diyos, sumusunod pa rin, nagtitiwala pa rin sa salita ng Diyos. Hindi katulad nung una. Yun po ang patunguhan po natin. Asin po, tapos kung walang alat, yung holiness, okay? Kung sumasali pa rin po tayo sa mga ginagawa ng makasalibutan, yung mga taga-salibutan, okay? Paano nila mapapansin yung mga alat? Paano nila mapapansin yung asin sa lupa? Kahit mga ibang pagkain sira-sira, pero kung may asin, hindi nasisira, di ba? Yung holiness, yung kabanalan, yun po ang binibigyan ng pansin ng tao. Yung holiness. Katapatan at kabanalan. Yun po yung meaning ng asin. Holiness. So, ito 4 muna po. Mga next time. So, pag-usapan po natin tungkol sa mga ibang bagay na bawal sa grain offerings. Tapos, tungkol sa yung peace offering, tuloy-tuloy po next week. Kaya, pagbubulay-bulayan po natin tungkol sa buhay ni Jesus at pamumuhay Kristiyano sa pamamagitan po ng itong grain offerings. Okay po, let's pray together. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Nakita po namin kung gaano kaganda ang buhay ni Jesus sa pamamagitan po ng grain offering sa Bible. Nawa tularan po namin ang buhay ni Jesus at nawa mabuo si Jesus sa aming buhay hanggang umarap po kami sa Panginoon. Alam po namin na kung hindi po kami lumalakad ayon sa katotohanan, mapapahiya po kami sa inyong harapan. Tulungan niyo po kami upang maitupat po namin, upang makalapit po kami sa Panginoon sa pamamagitan ng salita at magamit po kami ng inyong kapangyarihan para sa gawain ng Diyos. Yung mga kapatiran na dumadaan sa maraming pagsubok sa panahong ito,
pagkalooban niyo po sila ng kalakasan at karunungan at katatagan sa kanilang pananampalataya upang madaig po nila ang itong pagsubok sa pamagitan ng salita ng Diyos. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen.